Maraming fans ang nagtatanong bakit daw hindi naglaban ang dalawang kalbo na si Mayweather at Timothy Bradley. Dahil ito sa alitan ni Mayweather at Bob Arum mga boss. Matapos humiwalay si Mayweather kay Bob Arum noong 2006, tumanggi na siyang makipagtrabaho muli sa kampo ni Arum. Dagdag pa rito ang network conflict ng dalawang boksingero. Si Mayweather ay nakapirma sa Showtime habang si Bradley ay pangunahing lumalaban sa HBO. Noong 2016, tila nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ang balitang may verbal offer na $8 million para kay Bradley. Pero may kondisyon ang offer. Kailangan daw iwan ni Bradley ang top rank at huwag nang ituloy ang ikatlong laban kay Manny Pacquiao. Humingi si Bradley ng paunang bayad na $2 milyon bilang patunay na seryoso ang alok mula kay Mayweather. Pero hindi na ibigay kay Bradley ang paunang bayad, kaya bumalik siya laban kay Pacquiao. At doon tuluyan nang nawala ang posibilidad na laban ni Mayweather at Bradley. Kung natuloy man ang laban ng dalawang kalbo, siguradong mas papabor pa rin kay Mayweather. Sa ibang banda, bakit daw hindi naglaban si Manny Pacquiao at Marcos Maidana? Isa rin si Marcos Maidana sa mga big puncher sa welterweight mga boss, talagang matindi. Noong kasagsagan ng kanilang prime, si Manny Pacquiao ay nasa ilalim ng top rank at lumalaban sa HBO. Habang si Maidana ay konektado sa Golden Boy at kalaunan sa PBC. Sa panahong iyon, bihirang magtulungan ang Showtime at HBO, kaya maraming potensyal na super fight ang hindi natuloy. Nagbago ang direksyon ng karir ni Maidana matapos niyang talunin si Adrien Broner noong 2013. Biglang tumaas ang kanyang market value at imbes na si Manny Pacquiao ang makaharap, dalawang sunod na mega fights laban kay Floyd Mayweather ang nangyari noong 2014. Mas madali kasi noon ang Mayweather versus Maidana dahil parehas silang Showtime. Pagkatapos ng Mayweather fights, maagang nagretiro si Maidana sa edad na 31. Kahit nagparamdam siya ng comeback fight at binanggit niya si Manny Pacquiao bilang dream opponent, hindi rin natuloy ang kanilang laban. May mga fans din na nagtatanong bakit hindi nakaharap ni Manny Pacquiao si Maidana noong 2007 hanggang 2010. Ito kasi ang panahon na kalakasan ni Manny Pacquiao. Noong mga taon na iyon, si Manny Pacquiao ay nasa isang makasaysayang pag-akyat ng iba't ibang dibisyon mula sa super featherweight hanggang welterweight at umabot pa hanggang light middleweight. Sunod-sunod ang mga mega fights niya laban sa malalaking pangalan sa boxing. Samantala si Maidana ay halos nakapirmi lang sa isang dibisyon sa light welterweight. Malaki rin ang diferensya sa career status. Pagsapit ng 2008, si Pacquiao ay global superstar na. Nakatuon ang kanyang kampo sa high-profile super fights laban kay De La Hoya, Hatton, Cotto at iba pa. Samantala si Maidana bumubuo pa lang ng pangalan. Lumalaban sa Argentina at Germany bilang rising prospects. Hindi pa siya pangunahing target para sa mga mega fight. Si Manny Pacquiao noon ay pay-per-view superstar na, habang si Maidana ay halos hindi pa nakikilala. Ganyan talaga ang boxing mga boss, kapag hindi ka pakilala, hindi ka papansinin ng isang superstar. Kailangan makakuha ka muna ng laban na tataas ang market value para mapalaban sa superstar. Katulad sa nangyari kay Marcos Maidana, tinalo niya si Adrien Broner. Binasag niyang depensa ni Adrien Broner, kaya sinasabi na si Maidana din ang makabasag kay Floyd. Kung sakaling natuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Marcos Maidana mga boss, sino kaya ang nabugbog sa dalawa?